Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa paborito niyong programa, ang Dear Kuya E. Ito po ang kauna-unahang kwento nating babasahin ngayong January 1, 2023. Simulan na po natin. Minsan, batid mo sa iyong sarili kung hanggang saan ka lang. Kung hanggang ano lang ang kaya mo. Pero may mga pagkakataon na susubukin ka talaga hanggang sa hindi mo na malayang lumampas ka na pala doon sa boundary mo. Ako nga po pala si Kento, Kuya E. At ito po ang aking kwento. Taong 2018 po, Kuya E, nang mapadpad ako sa isang bansa sa Asya. Sumubok mga ibang bansa tulad ng mga kababayan natin na naghahangad na mabago ang pamumuhay. Isa nga po pala akong tagong silahis, Kuya E. Sa Pilipinas, hindi ko po naranasan na makipag-fling. Kasi nga po, tago at takot ako na baka mayroong makabisto sa akin. Kaya ang pagtingin na lang sa kanila ang aking nagagawa. Wala nang iba pa. Kaya ng mga ibang bansa ako, Kuya E, pakiramdam ko ay doon ako lumaya. Nagagawa ko ng gumamit ng app na maraming mga tulad ko. Tago pa rin pero kahit paano ay alam kong ligtas ako sa paningin ng mga kilala ko. Ligtas doon sa mga nakakakilala sa akin, ligtas sa mapanghusgang mata ng mga mimosa o mga marites na ngayon kung tawagin. Ang pakikipag-chat online parang trial and error, sabi nga nila. Kasi marami ka muna mga sasagutin na mensahe, maraming makakawalang salita bago may mahita o bago may mapala sa mga kausap mo. Masasabi ko, Kuya E, na ilang beses akong sumubok at makakilala ng ibang lahi. Pero minsan, dahil nga sa language barriers, mahirap pa rin makipag-usap lalo na kapag hindi naman din marunong sa Ingles ang kausap mo. Though meron namang translator, mahirap pa rin. Kaya naman minsan, Kuya E, may na-meet ako. May nangyari sa amin ang hindi kami nagkakaintindihan. Kumbaga ba ang katawan na namin nagsalita. Body talks, ika nga. Mabilis sa mga pangyayari, walang feelings, basta parang eat and run ang peg. Kaya minsan nakaka-excite pa rin na ma-meet o makatagpo ng kapwa mo Pilipino. Pareho kayo ng salita, pareho ng hinahanap, nagkakaintindihan. Pero syempre minsan, Kuya E, kahit nga ba Pinoy pa ang kachat mo, depende pa rin yun. Kasi minsan ayaw din nilang kachat mismo ang kapwa Pinoy. Which I understand. Natatakot sila na baka magkakilala pala kayo o malapit sila sa lugar mo sa Pinas. Ako din naman ay ilag kaya gusto ko muna malaman kung taga saan ba sila. Pero minsan nakakalimutan din. Isang araw, Kuya E, may darating na tao na magiging kaklose mo. Tipong sakto ang mga chat nyo. Marami kayong mga pagkakasundo. Pareho kayong ayaw magbigay ng mga impormasyon ng pagkakakilanlan ng mabilisan. Ibig sabihin, pareho kayong discreet. Itago po natin siya sa pangalang Raven. Si Raven, Kuya E, pareho ko ng profile. Black profile. Walang bakas ng pagkakakilanlan kaya bibihira din ang nakakachat. Hindi ko na po babanggitin, Kuya E, kung taga saang probinsya o lugar sa Pilipinas si Raven. Hindi tulad ng iba si Raven na kapag kachat mo, gusto agad ng meet up o mabilisan ng lahat. Minsan magpapasend pa ng mga nude pics na hindi ko naman ginagawa. Simpleng kumustahan lang ng mga bagay-bagay hanggang sa nag-open up na ng makaisang buwan. Naging close kami ni Raven sa ganung panahon na tipong nag-decide na kaming magkita. Parehong Pinoy sa foreign na bansa. Wow, excited ako, Kuya E, to meet Raven na sa phone ko lang nakakausap o sa messenger. Matapos ang mga pag-uusap namin ng isang buwan, nag-meet na nga kami and boom! How come?
na ang isang estranghero, kakilala ko pala. Well, kilala ko siya Kuya E pero hindi niya ako kilala. Hindi niya alam na siya ay crush ko. Sa hindi inaasang pagkakataon, si Raven Kuya E kasi ay isang sikat na varsity player kung saan din ako nag-aral. Laking gulat ko Kuya E nang magkita kami. Sabi niya, kilala mo ba ako? Sabi ko oo, di ba sabi mo Raven ang name mo? Nanginginig ako nang magkamay kami ni Raven, Kuya E. Hindi ko naisip Kuya E na ang kilalang varsity player ay doon sa app na yon ko mamimit. Sabi ko napakaliit talaga ng mundo. Pero hindi ko muna sinabi sa kanya yon. Hindi ko inaasahan na sa ibang bansa pala makakaniig ko si Raven. Nang ganun-ganun na lang. At hindi biro Kuya E ang kalidad ni Raven. Sabihin na nating quality talaga siya. Tinaman ko ang mga oras na binibigyan niya ako ng halik at ganun din ang ginagawa niya. Hindi ko akalain na ang barakong si Raven ay gumagawa ng ganung kababalaghan. Hindi lang short time ang pagsasama naming yun ni Raven. Nagkayakapan, kwentuhan, sinulit ang oras ang aming day off. Isang factory worker si Raven at ako naman na isang caregiver. Sinabi sa akin ni Raven na kung gusto ko raw ay regular na kaming magkita tuwing day off at wag na raw mag-entertain pa ng iba. Sino ba naman ako Kuya E para tumanggi? Ang lalaking crush ko sa Pilipinas, sa ibang bansa pa pala magmi-meet at hindi lang basta meet. Doon ko pa siya sabihin na nating sabi nga ay natikman. Pumayag ako sa alok ni Raven at nag-decide na i-delete na namin Kuya E ang app kung saan kami nagkakilala. Happy naman ako kasi pinapangarap ko rin naman na may makilala at makarelasyon noong nasa Pilipinas ako pero parang hindi ko pa nga kaya noon. Mabait naman si Raven Kuya E. Maalalahanin. Naging masaya kami sa piling ng isa't isa Kuya E. Legit na feeling. Masarap pala na may nagmamahal sa'yo na para kang babae. Ganon ang feeling ko. Hindi pa tapos pareho ang kontrata namin Kuya E nang pumutok naman ang pandemya. Nagsarado ang kumpanyang pinagtrabahuhan ni Raven habang ako naman ay tuloy lang dahil nga sa isa akong caregiver. Naging mahirap yun sa amin at medyo malungkot kasi no choice si Raven kundi umuwi. Pero nung panahon na yun kahit papaano, may lalim ang pagtitinginan naming dalawa ni Raven. Maabilidad si Raven Kuya E kaya naman sa gitna ng pandemic ay nakuha pang makapasok bilang isang driver. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagiging sikat na varsity player niya ay pagkatao niya hindi naman po namimili ng trabaho. Sa totoo lang, si Raven yung pang trophy boyfriend Kuya E. Maraming bading nga at babae ang nagchat-chat sa kanya kaya masasabi kong swerte ako dahil loyal siya sa akin. Nakauwi ako Kuya E noong 2020 kahit na maiksi lang ang bakasyon at mahigpit nga dahil sa mga quarantine. Malungkot dahil hindi man lang talaga kami nakita ni Raven ng personal muli. Pero nung time na yun, still okay pa rin kami. Okay na okay talaga ang relasyon namin. Napag-usapan na namin ni Raven ang lahat at sinabi naman niya na wag akong mag-alala dahil mahal naman niya ako. Which is nakakatuwa o nakakakilig, 'di ba? Kasi nga ganun siya ka-sweet at never niya akong hininga ng tulong o sabi nga never niya akong pinirahan. Hanggang dumating ang time Kuya E na bumalik ulit ako sa ibang bansa. Kailangang kumayod kahit may panganib pa rin ng kalabangang hindi natin nakikita. Sa nangyari sa amin ni Raven Kuya E parang hindi mahirap na itago ang ganong pagmamahal. Kaya naman pumayag ako sa sinabi ni Raven na maging open na ang aming relasyon sa mga malalapit na tao sa amin. Na nagawa naman namin. Sa totoo lang, mas ako pa yung nahirapan sa desisyon na yon Kuya E. Kahit pa sabihin na natin na si Raven nga yung mas lalaki sa aming dalawa. Kahit malayo kami sa isa't isa Kuya E, never kong naramdaman iyon kay Raven dahil sa lagi siyang nag-a-update.
at maayos talaga siyang karelasyon hanggang sa naging maluwag na at makabalik din si Raven sa bansa kung saan kami nagkakilala. Nagpatuloy ang magandang samahan namin Kuya E at magandang relasyon sa isa't isa at sa aming pamilya. Ilang taon pa Kuya E o sabi nga, ilang balik pa. Nagpaplano na rin kami ni Raven na magsama at bumili naman ng isang maliit na lupa at magtayo ng maliit ding negosyo. Hanggang dito na lamang po Kuya E at sana po nakapagbigay po ako ng inspirasyon sa inyong mga tagapakinig o taga-subaybay. Nagmamahal, Kento. Sabi ko nga Pinoy lovers in foreign country. Well, napakagandang start itong kwento mo na pinadala sa akin na tamang-tama naman na ngayon ay bagong taon. So, maganda yung istorya mo at sana ay magtuloy-tuloy nga yung mga magaganda nangyayari sa inyong dalawa at yung sabi mo nga ay pagiging loyal niya sa'yo, pagiging maayos na boyfriend, na nakakatuwa na nag-meet kayo tapos nagkaroon ng pandemya tapos hindi kayo nagkita nang bumalik ka ng Pilipinas tapos nakita muli kayo. Yun, sana ay mas tumagal pa yung relasyon yung dalawa. Muli, maraming salamat sa kwento mo, Kento. Sa lahat po ng mga nagnanais po ay mag-email lamang po sa kuyaestories@gmail.com. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta po sa lahat po ng ina-upload po natin na istorya, mga kwento dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at Happy New Year!